simbolo ng yaman, respeto at mataas na katayuan sa komunidad. Ang mga batong ito ay iba-iba ang laki, mula sa kasing laki ng plato hanggang sa kasing taas ng tao, at may butas sa gitna para mas madaling buhatin. Ipinapakita ng paggamit ng rhinestones na ang kahulugan ng pera ay hindi laging nakabase sa material value kundi sa kahalagahan nito sa kultura. Ginawa ang mga rhinestones mula sa limestone. Ito ay isang uri ng bato na matatagpuan sa Palaw, na isang isla na malayo sa Yap. Dahil wala ang ganitong bato sa Yap, ay kailangan itong kunin at dalhin mula sa Palaw gamit ang mga simpleng bangka. Ang mga katutubo ay gumagamit ng mga simpleng kasangkapan para ukitin ang bato at nilalagyan ito ng butas sa gitna upang maikabit ang mga kahoy na poste. Sa pamamagitan nito ay mas madaling buhatin at dalhin ang bato. Subalit ang pagbiyahe pabalik sa Yap ay mapanganib dahil dumadaan ito sa malawak na dagat. May mga pagkakataong lumulubog ang bato habang dinadala. Ngunit kahit ganoon ay kinikilala pa rin ito bilang pag-aari ng original owner. Ang bawat bato ay nagkakaroon ng mataas na halaga dahil sa hirap ng proseso ng pagkuha at panganib sa pag-angkat nito. Hindi tulad ng pera na may nakatakdang halaga, ang halaga ng rhinestones ay nakabatay sa kwento at kasaysayan nito. Mas mahalaga ang bato kung ito ay malaki, mahirap makuha o may espesyal na kwento. Kadalasan ay ginagamit ang mga ito sa mga mahalagang transaksyon tulad ng bigay kaya sa kasal o pagpapalitan ng lupa. Pero sa ilang pagkakataon ay hindi kailangan ilipat ang pisikal na bato kapag ipinapasa ang pagmamay-ari. Sapat nang malaman ng komunidad na nagpalit na ito ng may-ari at ito ay kinikilala ng lahat bilang legal at tama. Sa kultura ng Yap, ang pagkakaroon ng maraming rhinestones ay tanda ng yaman at mataas na katayuan. Ang mga pamilya na may malalaking bato ay itinuturing na makapangyarihan at iginagalang sa komunidad. Number 2.